Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan ang ating bida na si Zuhan ay matagumpay sa pagkuha ng 9-leaf lotus, at sa di inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang may misteryosong enerhiya ang pumapasok sa dantian ng ating bida dahilan upang ma-awaken niya ang kanyang immortality cultivation kahit di pa naman niya inaabsorb ang 9-leaf lotus na kanyang hawak-hawak. Maya-maya pa ay naupo na ang ating bida upang tingnan ang kaganapan sa kanyang divine sea of consciousness nang biglang isang nagniningning na bagay ang nakita ng ating bida, at habang pinagmamasdan itong mabuti ni Zuhan ay napag-alaman niyang ito pala ay ang Chaotic Chapter na may kakayahang paangatin sa Emperor level martial realm ang cultivator na nagmamay-ari nito. Nakangiting sinasabi ng ating bida na di ito makukuha ng misteryosong matanda na kanyang binabanggit kahit paanong gawin nito, at sa pagkakaroon niya ng Chaotic Chapter ay mahihirapan na siyang matalo ng mga kalaban. Dagdag pa ng ating bida na sa panibagong buhay niya ngayon ay wawasakin niya maging ang kalangitan magapi lamang ang misteryosong matanda sa isip ng ating bida. May pagkamanghang sinasabi ng ating bida sa kanyang sarili na kahanga-hanga ang Chaotic Chapter na kanyang biglaang natanggap sa pagsisimulan ng spiritual energy revival sapagkat automatically nitong na ina-activate ang kanyang dantian at maging ang kanyang immortality cultivation ay kusang na awaken. Nakangiting iniisip ng ating bida na nalampasan na niya ang ibang cultivator sa pag-awaken ng kani-kanilang cultivation qualification. Sa nakaraan niyang buhay according sa Immortality Cultivation Qualifications record na ang pinakamabilis na cultivator ay umabot ng halos 3 araw bago ito ma-awaken habang siya naman ay umabot lamang ng ilang sandali. Habang si Zuhan ay same time na nagko-cultivate. 3 pambihirang prutas na naglalabas ng nag-umapa na aura ang pumukaw sa atensyon ng ating bida dahilan para mapalingon ito sa mga ito. Kinuha ito ni Zuhan at sa isip-isip niya na kung ang Chaotic Chapter ay walang kakayahang gisingin ng tuluyan ang kanyang immortality cultivation ay gagamitin na lamang niya ang 3 prutas upang siyang maging daan ng kanyang pag-angat. Habang hawak-hawak ng ating bida ang 3 prutas na may nag-umapa na aura, napag-alaman niyang ito pala ay ang Rhoreopsis fruit na sobrang pambihira. Ito ay isang ancient fruit na may kakayahang pataasin ang cultivation level ng bawat cultivator na nagmamay-ari dito, kung saan sa kanyang nakaraang buhay na sa kalhatsang stage ng spiritual energy revival, ang Rhoreopsis fruit ay isang holy item na pinagkakaguluhan ng maraming cultivator. Sa isip-isip ng ating bida na sa pagkakaroon niya ng 3 nito mabilis siyang makakapag-improve ng kanyang cultivation level sa lalong madaling panahon ng walang kahirap-hirap, at kung mababago niya ang holy relic sa Jingshi Canyon magiging higit siyang malakas upang tapatan ang mga ancient immortality clan sa kanyang nakaraang buhay. Maya-maya pa ay nakasunod na din sa kanya si Liang Kankan at may pagkamangha nitong sinabi sa kay Zuhan na may di kapani-pani walang nangyayari. Namamawis nitong sinasabi sa ating bida na nagkita siya ng isang malaking bundok na bigla na lamang tumubo sa kanilang harapan kasunod nito ang paglitaw ng isang dragon na lumilipad sa kalangitan. Nabigla ang ating bida sa pagdating ni Liang Kankan kaya naman napagdesisyonan niyang ibigay dito ang 9-leaf lotus na kanyang hawak-hawak. Sabay sinabi ng ating bida kay Liang Kankan na kuhanin ito dahil ang mundo ay sumasailalim sa isang dramatikaling pagbabago kaya naman kinakailangan ni Liang Kankan na ma-awaken niya ang kanyang sariling cultivation qualification ng mabilis at mas maaga. Sa isip-isip ng ating bida na na-awaken na niya ang sariling qualification at meron pa siyang Rhoreopsis fruit kaya naman di na niya magagamit pa ang 9-leaf lotus at mas mabuti nang mapunta ito sa tunay niyang nagmamay-ari na si Liang Kankan dahil di naman ito masama bagkus ay magigi pa itong hero ng buong Nandao City ngunit mamamatay sa kanyang nakaraang buhay. Matapos maibigay ni Zuhan kay Liang Kankan ang 9-leaf lotus ay mabilis na itong nagpalm kay Liang Kankan, kasabay ang pagtalon ng mataas pababa ng bundok.
Habang naiwan naman si Liang Kankan na namamangha sa ating bida kasabay nito ang kanyang paniniwala na nagbago ng gaang mundo gaya ng sinabi ni Zuhan kanina. Matapos makababa ng ating bida ay iniisip niya na masyado pang mababa ang kanyang immortality cultivation level kaya kinakailangan na niyang makahanap ng lugar upang maabsorb ang tatlong Ruoripsis fruit. Lumipat ang Exina sa rented room kung saan ang ating bida ay nagko-cultivate at habang pawis na pawis ang ating bida ay napag-alaman niyang ang Chaotic chapter ay tumutulong sa kanyang maawaken ang kanyang immortality cultivation ngunit hindi naman ito napapataas ang kanyang level. Kasabay nito ay nag-umpisa na din ang ating bida na i-absorb ang tatlong Ruoripsis fruit at maya-maya pa ay nakaabot na ang ating bida sa early foundation stage habang namamangha nitong sinasabi na ang Ruoripsis fruit ay mayroong nag-umapa na spiritual energy, habang patuloy na tumataas ang level ng ating bida sa middle foundation stage. Maya-maya pa ay natapos na ang ating bida sa pagko-cultivate at masayang sinasabi na di siya nagkamali na ang Ruoripsis fruit ay isa talagang holy treasure, dagdag pa ng ating bida na umabot siya ng 3 araw bago niya maabsorb ang lahat ng spiritual energy ng Ruoripsis fruit na nakatulong sa kanya na umangat ng level mula sa middle foundation stage patungo sa late foundation stage habang nararamdaman niya na nag-uumapo ang kanya aura. Lumabas na ang ating bida habang iniisip na pagkatapos ng kailangan niyang gawin sa school ay pupunta naman siya sa Jingshi Canyon upang intayin ang legendary item sa lugar na yun. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan ang ating bida na si Zuhan ay nagpunta na sa paaralan, at bungad na usapan ng mga tao ang mga makapanindig balahibong kaganapan patungkol sa pagbabago ng mundo. At muling makakaharap ng ating bida ang dalawang pangit na magkasintahan na sina Shimenching at Panlian-lian na nakakain na din ng mahiwagang prutas dahilan upang makapagbagong anyo ang mga ito, at susubukan din ng mga itong muling kumprontahin ang ating bida sa pag-aakalang matatalo nila ito. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-ewan ka na din ng comment kung gusto mo ma-shoutout.